Sinasabi ho ng palasyo na may mga lapses sa panig po ng mga bangko. Kaugnay po yan sa unusual, quote-unquote, ng mga cash withdrawal ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Dapat na ho sana na i-report muna ito sa Anti-Money Laundering Council. May live report dyan si Bombo Annali Soberano. Walang nakikitang pangangailangan ang Palasyo ng Malacanang na repasuhin ang ating batas kasunod ng mga patakaran sa pag-withdraw at pag-monitor ng confidential at intelligence funds. Tugon ito ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro matapos hingan ang kanyang reaksyon kasunod ng naging pahayag ng dalawang bank managers na tumayong testigo sa impeachment trial ni VP Sara. Ayon kay Yusek Castro, hindi ang ating batas ang problema, kundi ang mga lumalabag. Binigyang din niya na ang tunay na problema ay hindi ang kakulangan ng mga patakaran, kundi ang mga taong may intensyong lumabag sa batas, maglustay o magnakaw ng pondo ng bayan. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa pagtatanong ng Bombo Radio. Yusek, good afternoon po. Ma'am, sa 10th day ng impeachment trial kahapon, may reaction po ba ang Malacanang kung meron lang po? Regarding po sa testimony ng dalawang dating Land Bank branch manager kaugnay ng withdrawal ng confidential funds ng OBP at DepEd under po ni BP Sara noon. Naniniwala po ba ang palasyo na ang naging testimony ng mga bank managers ay nagpapakita ng kahalagahan ng accountability sa paggamit ng confidential funds? Mahalaga po kasi na magkaroon po talaga ng transparency and accountability. Ang napatunayan lamang po kahapon ay talagang nagkaroon ng withdrawal ng funds or pera mula sa mga nasabing bangko. At yun ay hindi naman pinasinungalingan. Kung ang nakita nila ng mga bank representatives ay unusual ito, ang dapat sigurong gawin ng mga opisyal ng bangko. Unusual ito, so ito ba ay masasabing dapat na i-report sa AMLAC? Official man, public official, government, private, kung nakita nilang unusual, hindi po ba dapat ito ay na-i-report sa AMLAC? Siguro, yun lang po yung naging kakulangan dahil sa ngayon, ang batas natin ay sapat at kinakailangan lamang pong sundin. Nagiging problema lamang po dito na kahit meron tayong batas pero pilit na nilalabag para sa sariling interes. So, ang kailangan lang po ay mga tao na magpapa-implement ito at susunod sa batas. Itinuturing naman ng Malacanang na isang pagkukulang ang hindi pag-uulat sa Anti-Money Laundering Council ng mga bangko sa kabila ng mga unusual cash withdrawals mula sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ayon kay Castro, ang ipinapakita ng naging testimonya ng dalawang bank managers ang kahalagahan ng transparency. Sinabi pa ni Castro na kung ang isang transaction ay itinuturing na unusual, nararapat lamang suriin at alamin din ito at dapat iulat sa Anti-Money Laundering Council. Binigyan din ni Castro na sapat ang umiiral ng mga batas, ngunit nagkakaroon ng problema kapag hindi ito naipapatupad. May mga tao kasing sadyang lumalabag at ang pansariling interest lamang ang kanilang binibigyan ng pansin. Pakinggan natin muli si Yusek Castro sa pagtatanong ng Bombo Radio. Follow up, may nakikita po bang pangangailangan ang Malacanang na repasuhin ang mga patakaran sa pag-withdraw at pag-monitor ng confidential funds ng mga ahensya ng gobyerno kasunod po ng naging testimonya ng dalawang bank managers? Katulad na aking sinabi, kumpleto sa ngayon ang ating batas. Kung malinis lang ang tao, kung walang balak na gumawa ng anumang anomalya o pagnanakaw ng pondo, ang batas ay dapat na sinusunod. Kung kinakailangan mag-withdraw ng ganong kalaking halaga, let's say 125 million pesos in just one day, hindi po yun masama kung gagamitin sa tama. So kahit sabihin natin na may batas pa,
kung papaano ito i-withdraw, magkano lang ang limit na halaga na dapat na i-withdraw, hindi pa rin ito masasagot. Hindi pa rin ito ang solusyon kung hindi magbabago ang tao na maaaring nagnanakaw ng pondo. Ang dapat nating ripasuhin ay yung mga tao na merong intensyon na gumawa ng mali sa pondo ng bayan. Yun ang dapat natin na pahintuin. Mula dito sa Palasyo ng Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo